Para sagutin ni Allah Ta'ala yung dua mo, nangangailangan ka minsan ng ibang bagay na malapit o gusto ni Allah para sagutin yung dua mo. Ang tawag na ay tawassul. Ang batas sa tawassul na dapat ginagawa mo kung ano lang sinabi ng Quran pati ng Sunnah. Bawal ka magtawassul kapag hindi sinabi ng Islam na pwede yan. Ano ang unang-unang halimbawa na pinapahintulot at sinabi ng Islam na pwede ka magtawassul dyan? Sa mga pangalan ni Allah Ta'ala. Sinasabi natin, panagdua yung imam sa kunut, Ya Arhamar Rahimin, Ya Ajwad al-Ajwadin, Ya Akram al-Akramin, Ya Azizu Ya Rahim. So ginagamit mo yung mga gandang pangalan ni Allah kasi gusto ni Allah yung tinatawag siya ng magandang pangalan niya para masagutin yung dua mo. Anong sabi ni Allah Ta'ala? Qulid Allah. Sabi mo Muhammad, magdua kayo kay Allah, awid Ar-Rahman, o kaya tawagin niyo siya sa pagitan ng pangalan niyang Ar-Rahman. Fa'ayyuma tad'u, alinman ang idudua niyo sa kanyang mga pangalan, falahul asma'ul husna. Kay Allah Ta'ala pa rin ang magagandang pangalan. Walillahil mathalul a'la. At kay Allah Ta'ala magandang at kumpletong katangian, mas magandang pangalan sa kanya. Kapag nagdua ka, mas sasagutin ni Allah Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahim, Ya Ajwad al-Ajwadin, Irhamni, kaawaan mo ako, Ya Rahim, Ya Hayyun, Ya Qayyum. So binabanggit mo yung pangalan niya, ang tawag niya at tawassul yun kay Allah Ta'ala sa mga gandang kanya mga pangalan. Ganun sa mga kanyang mga katangian. Katangian ni Allah Ta'ala, maawain siya. At ang pangalan niya, Ar-Rahman. Ya Allah, Ya Rahman, Irhamni, kaawaan mo ako. Katangian ni Allah Ta'ala na meron siyang pangalan. Ano ba? Yung magtawassul ka sa isang tao na hadirul qadir. Pwede ka magtawassul sa isang tao kapag kailangan mo ng tulong niya. Pero sabi dito, hadir. Nandyan siya. Buhay siya at meron kakayanan. Alangi ka sa isang taong buhay, tapos hindi niya rin kaya. Halimbawa, yung isang tao na sasabihin sa akin, Ustad, magdua ka para sa akin. Pwede ba yun? Hindi. Pwede yun. Yun ang tinutukoy doon. May kakayanan siya kasi buhay siya nandito ako Sabi, hadir, dapat buhay siya, nandyan siya. At qadir, may kakayanan siya. Kaya dito, labas dito yung isang taong patay na. Kahit sabihin mo na nagdua ka lang, hindi sa kanya, kay Allah Ta'ala ka nagdua, pero ginamit mo siyang tawassul, bawal yun. Kasi nga, patay na yun Mas kailangan niya ng dua mo Ang kailangan doon na dapat tawassul dito, yung buhay. Punta kayo, Ustad. Ustad, pagdua mo ako. Di ba yung mga ganun tayo? Ustad, pagdua mo ako makapag-asawa ako. Ustad, pagdua mo ako makapasa ako sa subject ko. Di ba? Ustad, pagdua mo ako para makagraduate ako. Hadir, nandyan siya, buhay siya, waqadir, may kakayanan siya. Yun yung ikatlong tawassul. Number 4, yung tawassul bidhikril hal. Yung binabanggit mo yung kay Allah Ta'ala, nagdua ka yung sitwasyon mo na hindi mo na kaya. Sabi ng Allah Ta'ala, nagdua si Nuh alayhis salam. Anong sabi niya? Wada'a rabbahu anni maglubong fantasir. Ya Allah, talunan ako. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. So, binanggit niya yung sitwasyon niya. Anong sitwasyon niya? Sabi, hindi niya na kaya. So, parang sinasabi niya kay Allah Ta'ala, Ya Allah, nakikita mo yung sitwasyon ko, hindi ko na kaya. So, kabilang din daw yun sa dahilan kung ba't sinasagot ni Allah yung dua. Ya Allah, hindi ko na kaya. Ya Allah, mahirap na ako. Sagutin mo yung kahilingan ko. Ya Allah, wala na akong makain. Dito, ang bidhikril hal. Ibig sabihin nun, ay binabanggit mo kay Allah na kawawa ka. Kailangan mo ng tulong niya. Yung sitwasyon mo talaga walang-wala na. Kaya nga sabi rin ng Allah Ta'ala na sinabi ni Yaqub alayhis salam. Sabi niya nung nawala si Yusuf, yung anak niya, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kay Allah Ta'ala ko lang kinukwento ang aking sitwasyon, yung kalungkutan ko. Pero ang punto na nagdudua siya, natulungan siya ni Allah Ta'ala. Ibig sabihin, kapag nasa sitwasyon ka nang gipit ka na, pwede mo banggitin kay Allah yung sitwasyon mo para tulungan ka ni Allah Ta'ala. Para masagot yung dua mo. Ano pa? Yung mga ginagawa mong kabutihan, pwede mo banggitin yung kabutihan na yon kay Allah Ta'ala pang nagdua ka. Ya Allah, nag-fasting ako, sagutin mo yung dua ko. Nag-fasting ako para sa'yo. Ya Allah, nagsadaka ako para sa'yo, sagutin mo yung dua ko. Ya Allah, mabuti ako sa aking nanay, sagutin mo yung dua ko. Ya Allah, naglilinis naman ako ng bahay, sinusunod ko yung nanay ko. Mabuti yun. Pwede mong banggitin kay Allah Ta'ala yung kapag nagdua ka para sagutin ni Allah Ta'ala yung dua mo. Binanggit yun sa isang hadith na mayroong magkakaibigan, habang naglalakbay sila, biglang umulan ata yun, di ako nagkamali. Tapos sumilong sila sa loob ng kuweba, tapos nag-landslide. Tapos nag-landslide, natabunan sila ng malaking bato.
Tapos ang ginawa nila, nagdua sila kay Allah Ta'ala, ginamit nila yung kabutihan nila. Ya Allah, yung nanay ko matanda na, ako lang tumutulong sa kanya, tinutulungan ko siya, tulungan mo kami na makalabas dito sa kuweba. Tapos biglang gumalaw yung bato. Tapos ikalawa nagdua, Ya Allah, tinawag ako ng isang chicks para magzina kami. Pero naalala kita, kaya hindi ko ginawa, natakot ako sa'yo. Biglang gumalaw yung bato na yun. Ikatlo, Ya Allah, yung meron isang tao na nag-business, ay iniwan niya sa akin yung pera niya kasi umalis siya. Hindi ko ginalaw yung pera hanggang sa lumaki yung business na yon. Tapos lahat ng mga pera na yun lumaki, naging milyon-milyon. Tapos kinuha na sa akin na lalaki yung pera niya, binigay ko lahat ng pera na yun. Kasama yung kita sa business, wala akong kinuha. Kasi tiwala niya sa akin at tiwala yun. At hanggang sa nawala yung bato na yun, hanggang nakalabas sila. So binabanggit ng tao yung kanyang kabutihan, pwede yon kapag gusto mo sagutin ni Allah Ta'ala yung dua mo. Yun ang kabilang sa tawassul na pinapahintulot. At pwede mo din gamitin yung na mananampalataya ka. Ya Allah, Muslim ako, naniniwala ako sa'yo, sagutin mo yung dua ko. Pwede yon. Sabi ng Allah Ta'ala sa Quran, Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Sabi ng Allah Ta'ala, Ya Allah, narinig namin, sabi ng mga tao, munadi ang nagtatawag ng da'wa patungkol sa pananampalataya sa iyo sa Islam, sa iman niya Allah, at naniwala kami. Sinabi dito ng Allah Ta'ala na isang mananampalataya, binanggit niya na isa akong Muslim, mu'min ako, Ya Allah, patawarin yung kasalanan ko. Ginamit niya yung kanyang pagiging Muslim para mapatawad yung kanyang kasalanan, para masagot yung kanyang dua, pinapahintulot din yun.